26 anyos lang siya. Pero ang kanyang itsura at mukha, batang-bata. Ano ba ang kanyang sikreto para siya'y maging young and beautiful? Hello, thank you for calling our company. How may I help you today? Ang isa sa madalas ireklamo ng mga tumatawag na kliyente sa isang call center o BPO. May I have your order number, please? Bakit ang sumasagot sa kanilang tawag? Isang bata? Minsan galit. Are you kidding me? Where is your supervisor? Yung iba naman nagbubulungan. This is a kid. I am talking to a kid. Struggle ko din po siya dahil pinagkakamalan niya na bata, baka pinagtitripan lang sila. Napakaliit at napakatinis daw kasi ng boses ng agent. That I can help you with. Siya, si Kim, isa talagang BPO o call center employee. Pero hindi siya ang pinakabata sa industriyang ito. Dahil kahit parang wala pa siyang 10 taong gulang, meron siyang gustong linawin. Gusto ko pong iklaro sa lahat na 26 na talaga ako. Ang kanyang height, 4 feet 2 inches lang, habang ang kanyang timbang, 23 kilos. Parang sa 8 taong gulang na bata lang. Nahihirapan nga po akong abutin yung computer minsan. Talagang umahanap ako ng upuan na mas mataas. Habang ang kanya namang mukha, napakakinis. Hindi raw tinutubuan ng tigyawat. Kaya siya tinawag na alias baby face. Bakit si Kim tila pinaglaruan ng panahon? Tiga Quezon City si Kim. At sa mga ayaw pa ring maniwala na 26 anyos na siya, heto ang pruweba. Ang hawak ko pong document is my birth certificate. Nakalagay po dito na 26 na talaga ako, which is my date of birth is June 11, 1999. Taong 2024 nung nagsimula raw mag-apply si Kim sa call center. Ang kanyang unang account, Voice, kung saan kailangan niya talagang makipag-usap sa mga kliyente. Ano po, struggle ko din po siya na boses bata nung voice po ako. Dahil pinagkakamalan niya na bata, baka pinagtitripan lang sila. Si Kim lumipat sa ibang kumpanya. Pinili ko po talaga mag-non-voice. Hindi na po siya katulad nung sa calls na kailangan ko talaga na anuhin yung boses ko. Sa non-voice, typing lang. Yung iba pong agent, kala namin talaga nung unang kita namin sa'yo, anak ka ng TL o kaya ang pamangkin ka ng mga CEO dito. Para kahit papaano mag-mature ang kanyang itsura, idinadaan na lang niya ito sa kanyang mga OOTD o Outfit of the Day. At nakakatipid din daw siya dahil meron siyang secret na shoppingan. Sa kids section po, mas nakakamura. Mga jumper, pants, jacket, mahilig po ako mag-ukay. Pero madalas, nakatatanggap pa rin daw siya ng mga puna. Ang bata-bata, tapos nag-makeup na, parang ganun po yung mga ano nila, tingin nila sa akin. Ang ganitong mga komento, hindi na raw bago sa kanya. Nag-aaral pa lang daw kasi siya, tampulan na ng tukso. Pinakamasakit na narinig is, panda ka o nano ka, hindi ka nalalaki. Nung college po, hindi po makapaniwala talaga yung mga guard. Hindi dito yung high school or elementary. Doon ka siguro baka naliligaw ka lang. Naliliit ako, pero sa katagalan po talaga is okay na, parang natanggap ko na talaga na ganito talaga. Sa jeep or tricycle po na pagka walang students, isukli po sa akin na sobra ng 5 piso. So binabalik ko na lang. Para hindi ismulin, ginalingan ni Kim sa klase. Naging consistent honor student. Kahit binubuli po nila ako, pinapatunayan ko na may maibubuga din po ako sa academics. Small but terrible daw nga po ako. At hindi naman daw sa pagmamayabang. Pero si Kim, ligawin din daw. So ano po kasi chat mo, ang nagugustuhan daw po nila sa akin maliban daw sa baby face nga daw po ako is yung jolly ko na personality, tas caring, maalalahanin. Pero ang ilan sa kanyang mga manliligaw, sa tuwing nagkikita na raw sila ng personal, nag-alangan. Sabi nila, baka minor ka, baka maging pedophile ako, ganyan. Baka makasuhan ako dyan. Parang natatawa lang din ako. Sa isip ko, kung maniwala ka okay, kung hindi, hindi din, okay lang din. At sa tuwing nakikipag-date daw siya, hindi maiwasang may mapatingin sa kanila. Wait naman, magka-holding hands, tapos parang bata pa yung kasama. Parang natatawa na lang din ako, nga, para kami mag-uya. Yung una ko
ko pong ex is naging mag-best friend kami. Ngayon sa tumagal, nagkaaminan. May medyo nanggugulo po sa amin na babae. Nilet go ko na siya. Yung pangalawa po is, puro 2 months pa lang kami. Nakipag-break po ako, tapos bago umalis ng Marinduque. Ayoko ng LDR. Yung pangatlo pong madalas po ang away namin. Halos 3 months lang din. Sa kabila nito, hindi raw naramdaman ni Kim na merong kulang sa kanya. Lalo't nariyan ang kanyang tatay Erickson at ang kapatid niyang si Catherine na buong-buo siyang minamahal. Bali 9 years old na po si Kim nung nawala po yung nanay niya. Nagkaroon po siya ng sakit, liver cirrhosis daw po. Si Kim, 3 taong mas matanda kesa kay Catherine. Pero siya ang madalas na mapagkamalang bunso. Kadalasan po kasi ang tawag ko kay ate is ate. Tapos pag naririnig po ng ibang tao, ay, panganay siya, ganun, ay bakit ang liit? Sa bahay, maaasahan daw si Kim. Ayun po yung kaldero ko mataas. Andito po sa taas. Upuan, tapos papatong dito, kukunin yung yung kaldero para maabot ko. Normal naman daw nung ipinanganak si Kim. Pero pagtungtong niya ng 3 taong gulang, napansin ni Erickson ang pagbabago sa kanyang anak. Bumabagal na po yung paglaki niya. Hindi po ako nagkaka-pimple, tapos hindi po ako nire-regla ever since. Saka sa pagtanda ko, may ibang epekto siya sa katawan ko. Kasi hindi ko nare-release yung maduming dugo. Nangangamba tuloy si Kim na baka maging hadlang ito sa pangarap niyang magkapamilya. Gusto ko rin po magkapamilya para may naging katuwang ko sa buhay, sa future, may kasama pagtanda. And para kumpleto po. Pag mo kasi, pag maiigit ka sa iba, na may sariling pamilya. Yun po yung isa sa kinakatakot ko na pag nawala na po ako, ano magiging kalagayan niya dito. Magiging pakiusap ko na lang doon sa kapatid niya na isa na normal. Huwag siyang pabayaan. Yun lang po siguro. Bata pa lang po kami, maaga po kami nawala ng mother. Si ate lang po talaga naging kasangga ko. Kung pwede nga po kasama ko lagi si ate sa bahay. Dahil sa mga gastusin, hindi raw nila napakonsulta sa doktor ang kondisyon niya. Gusto ko pong itest kung ano ba talagang meron sa akin, ano pong complication sa sa body ko. Kaya nitong Biyernes, inilapit namin siya sa isang doktor o obstetrician gynecologist. Ayon sa inisyal na pagsusuri, si Kim posibleng may Turner syndrome, genetic disorder na hindi normal ang chromosomes sa katawan. We all have 46 chromosomes. What happens with Turner syndrome is may kulang na sex chromosomes. So this happens randomly. It happens in 1 in 2,500 women. Yung worry ni Kim na parang naiipit yung dugo sa loob at hindi nakakalabas, na baka magkaroon ng infection or cause problems, hindi ito nangyayari. Yung ating sex hormone, meron din siyang gene that actually promotes growth. So dahil wala yung gene na yun, kaya hindi tumatangkad si Kim. Yung hindi pag-manifest ng kanyang acne, it's all related to the fact na there's no hormones that are stimulating those secondary sexual characteristics. So, isa sa mga difficulty ng mga patients who have Turner syndrome is actually pregnancy. When we check their egg levels, wala silang sariling eggs to even produce a baby. Tapos minsan, sobrang liit na ng matres nila na it will be difficult for them to even get pregnant if they want to get pregnant. Sunod siyang dinala sa isang endocrinologist. Para makumpirma kung meron nga siyang Turner syndrome, kinakailangan daw sumailalim si Kim sa tinatawag na karyotyping. Blood test po ito para malaman kung sakto po yung chromosomes po niya or may mali. Currently, wala pong treatment ang Turner syndrome kasi genetic pong sakit po ito. Kung mas bata po sana siya at hindi po nagsara yung growth plate po niya, pwede pong magbigay ng growth hormone. Pero at this point, dahil 26 na po siya, mga hormonal therapy po, pwede po para makapag-develop siya ng breast content. Nilawakan na po namin yung pag-iisip namin na tanggap na po namin yung pwede mangyari. Medyo nalungkot nga po ako sa nalaman ko na hindi na po ako pwede mabuntis. Pero tanggap na lang po talaga ang gagawin.
Marami sa atin ayaw tumanda, gayong ang ilan, katulad ni Kim, parang iniwan ng panahon sa pagiging bata. Pero sa totoo lang, hindi edad at itsura ang sukatan, kundi kung paano mo itataas ang sarili mong halaga kahit sa paningin ng iba, ika'y maliit. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.